Mount Canlaon in Negros erupted again today. And joining us now is the Director of PHIVOLCS, Teresito Bacolcol. Doc Bacolcol, sir, magandang hapon po Katoto, Lourdes Vera po, and si Denise. Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon din po sa inyong dalawa. Explosive eruption ang nangyari. Ang ibig sabihin po nito, regardless of yung sinasabi nila na parang redundant, kakaibang lakas po ang taglay nung pagsabog kaninang madaling araw po. Tell us more about it, Doc. Yes, it was an explosive eruption and it was similar to what we have experienced last December 9, although to some extent mas mahina yung kanina. And if you compare this with the June 3 eruption also last year, mas mahina din ito. But it lasted longer, lasted for 56 minutes. And yung December 9, it lasted for around 4 minutes. And then yung yung June 3 naman, it lasted for 6 minutes. Pero mas malakas yun. Kanina, it was relatively, moderate explosive eruption. Doc, ba't sinasabi nila na relatively malinis pa daw yung, or safe pa rin daw yung air level na sa paligid po niyan, considering hindi ba ho ba yung sulfur po na nilalabas po nito ay sabihin natin may sulasok factor po? Yes, tama po kayo. In fact, some barangays in La Carlota City, kanina, after the eruption, nagkaroon ng strong sulfuric smell. And doon naman sa ibang parts, medyo faint lang, but of course, nandun pa rin yung masangsang na amoy. Doc, yung eruption po na binabanggit nyo kanina, anong klase po siya? Was it magmatic, phreatic? At sa lahat po ng nanonood, ano po bang ibig sabihin ng dalawang yun? When we say magmatic, may magma nang involved. This is magma coming to magma, and then may lava na lumalabas. For example, like what we're seeing in Mayon volcano. May lava nang lumalabas. Dito sa Mayon, sa Canlaon volcano, yung characteristic niya abul lamang. And isang beses lamang ito nagkaroon ng magmatic eruption na may lava lumalabas, and that was in 1902 eruption. So the succeeding eruptions after the 1902 involves phreatic eruptions. When we say phreatic eruption, ito na yung water coming into contact with hot volcanic materials. It could be hot volcanic rocks or hot volcanic gases. And as a result, sumasabog. So, para tayong, we can compare this with like, say, nagpreprito tayo, mantika, boiling, and then you pour water, kakaroon po ng steaming. That's phreatic eruption. Opo. Doc, alert level number 3, deklarasyon. At ngayon ho ba, mula nung pagsabog kanina, kailan ho ba natin dapat asahan yung ashfall po nito, Katoto? Actually, nagkaroon na ng ashfall kanina Meron sa na. may in some barangays in La Castillana, particularly Barangay Sactang and Mansalanao. Meron din sa may La Carlota City, sa barangays. Kita natin sa may mga videos pa nga, medyo makakapal, medyo relatively makapal yung abo. And sa may Bago City, sa western side naman, meron din sa Barangay Mailog, Ilihan at sa Binubuhan. So that was right after the eruption. Okay. Doc, yung ashfall, since nangyari na siya, no, how is this affecting the residents, yung sulfuric na humahalo, yung sulfur na humahalo sa hangin, with their physical well-being as well as their livelihood, yung sa agriculture po? Yes, it can affect agriculture kapag mainit pa yung dahon halaman, pwedeng mamatay. And kapag nalanghap natin itong abo, kasi yung abo ay binubuyan ng maliliit na pira-pirasong bato, minerals, and volcanic glass. So kapag nalanghap ito, maaari ito magdulot ng iritasyon sa mata, sa ilong, at sa lalamunan. And yung may mga respiratory conditions tulad ng asthma, pwedeng mag-aggravate yung symptoms. So again, ito yung palagi natin sinasabi sa mga kababayan natin living around Canlaon Volcano na magsuot po sila ng face mask tulad ng N95 kung maaari kapag may abo. Opo. Sorry. Doc, yung walang access po sa N95, what's the next best thing? Kung wala din pong pambili ng mga mask? Well, the next best thing that they can do is yung wet cloth
basain lang naman ito, and then they can cover their yung mouth at saka nose nila with yung basa na bimpo or cloth. And then, gaano kadalas pong kailangan palitan yon? Well, kapag sa tingin nila medyo marumi na, then they have to replace it. Mhm. Doc, last year, mga bandang June, before sumabog, may mga binabalita na may nakikita na detect na signs of swelling na yung bulkan. Dito ho ba nung sumabog kanina po ba? Prior to that, may mga ganun ho bang identifications? Yes, ngayon, nakikita pa rin natin na nagkakaroon pa rin ng pamamaga on the upper slopes of the volcano. Ang nakita natin dito, and yung similarity with the eruption earlier and with the December 9 eruption ay biglang bumaba, prior to the eruption, biglang bumaba yung sulfur dioxide. So for example, prior to the December 9 eruption, nakapag-register tayo from around 4,000, 5,000 tons per day of sulfur dioxide. Nagiging 1,699 tons per day. That was on December 8. And then, kanina naman, prior to the eruption earlier, nung kahapon, nakapagtala tayo ng 1,655 tons per day of sulfur dioxide. And then, on April 6, nasa 1,419 tons lamang. So, ito'y nagsasaad na may pressure na naiipon sa ilalim dahil hindi makalabas yung volcanic gases natin. And sa kalaunan, dahil nabarahan, hindi na kaya ng pressure, sumabog ang bulkan. So, yun po ang nangyari. Nagkaroon ng overpressurization, and then as a result, sumabog. Opo. Nagkaroon ng minor po nung Pebrero, di ba, Katoto? Nung March 31, meron tayong, just last week, meron tayong 1,500 meters na ash emission activity. Opo. Dok, hindi ba sinasabi nila na habang mas nagiging frequent at relatively ang frequency po ng kanlaon ay hindi biro. No? Habang mas nagiging frequent daw yung pagsabog, hindi ba supposedly dahil nare-release yung pressure na iimbak sa ilalim, dapat mas humihina ang mga pagsabog? Bakit parang sa kanlaon ay parang lumalakas pa yata ang enerhiya? Well, again, yung kaninang eruption, if you compare this with the December 9 and June 3 eruption last year, this much weaker. Although, as I've said, medyo mahaba lang yung duration. Pero mas mahina ito kaysa previous na eruptions natin. Okay, Doc, dahil medyo padalas ng padalas itong kanlaon, is there anything that you want to say? Gusto nyong i-remind po yung mga residents? Okay, so again, para sa mga residente na nakatira sa along Canlaon Volcano, konting pasensya na lang po. Again, as much as we want to lower the alert level from alert level 3 to alert level 2, pero yung data po natin ay nagsasabi na hindi pa muna ngayon. And pasensya lang yung mga nasa evacuation centers kasi po para din po sa inyong kaligtasan ito. So pakiusap na manatiling alerto at iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. And makinig po sila sa abiso ng kanilang LGUs and maging sa abiso ng aming opisina. At huwag gayahin yung plano ng ilang politiko na ilawan yung kanlaon din parang sa mayon, di ba, Katoto? Oo nga po. Mukhang hindi naman yata yung matutuloy yan. Kapag nangyari kasi yan, alam mo, hindi lamang yan, may mga nocturnal animals tayo nakatira dun sa dalistis ng bulkan. Aside from the fact na maganda tingnan sa picture, di ba, sa drawing, in concept, maganda tingnan, but kapag sa totoo na yan, hindi yan kasing ganda. Oo. At pag nagpakita ng lava yung bulkan, makikita nila yung totoong nakakatakot na ganda ng kalikasan. Sayang lang din po yung gagastusin Tama. natin kasi masisira lang din naman yung kapag pumutok ang bulkan. Alright, Katoto, wala pong saysay pagtanungin natin kailan ang susunod na pagsabog ng bulkan dahil walang pattern ang mga bagay na ito. Kailan ang the big one, pero palagi kailangan maghanda. Maraming salamat po sa oras ninyo. Katoto Teresito Bacolcol, ang FIWOX Director. Salamat po. Katoto, thank you. Maraming salamat din po.